Maaaring hindi mo pa ito nakikita, Leo, pero may isang bagay na minsang nawala sa'yo ang unti-unting bumabalik. Hindi maingay. Hindi dramatiko. Tahimik. Halos hindi napapansin. May mga sandaling kinwestiyon mo ang sarili mo. Ang lakas mo, ang tamang oras, pati ang halaga mo bilang tao. Pero nagpatuloy ka pa rin kahit parang walang gumagalaw kasabay mo. At iyon ang bahaging hindi nakita ng iba. Habang nagdududa sila, ikaw ay nagtiis. Habang pakiramdam mo'y sarado ang mga pinto. May isang bagay na hindi mo nakikita na naghahanda ng bumalik. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang sandali ng pagbabago. At sa oras na mapansin mo ito, lahat ay magsisimulang magbago. Leo, palagi kang kilala sa iyong lakas, sa kumpiyansa mo, at sa apoy na naninirahan sa puso mo. Ngunit nitong mga huling panahon, maaaring naramdaman mong mas tahimik ang apoy na iyon, hindi nawawala, kundi nagpapahinga lamang. May mga tanong kang pasan na hindi mo binibigkas. Kung may saysay pa ba ang mga pagsisikap mo? Kung naaalala pa ba ng universo ang mga pangakong minsan itong ibinulong sayo? Ang hindi alam ng marami, ang katahimikan na ito ay hinuhubog ka, hindi sinisira. Bawat paghinto, bawat pag-aantala, bawat sandaling walang sagot, ay nagtuturo sa iyo ng pasensya at linaw. Ang yugtong ito ay hindi para pigilan ka. Ito ay para ihanda ka. At ngayon, habang lumalalim ang iyong kamalayan, may isang bagay na muling umaayon sa iyo. Ang dating parang malayo, unti-unting nagiging posible muli. Hindi dito nagtatapos ang kwento mo, Leo. Sa katunayan, isang bagong kabanata ang dahan-dahang nagbubukas. Naghihintay lamang na mapansin mo. Ang tahimik na yugto ang pinagdaanan ni Leo. May isang yugto, Leo, na biglang tumahimik ang lahat. Hindi ang katahimikang payapa, kundi ang katahimikang nagdudulot ng pagdududa sa direksyon mo. Naroon ka. Sinubukan mo. Ibinigay mo ang lakas at puso mo. Pero ang mga resulta ay hindi sumasalamin sa effort mo. Para sa isang tulad mo na nabubuhay sa galaw at malinaw na progreso, ang pakiramdam na ito ay lubhang hindi komportable. Maaaring nakangiti ka sa labas, pero sa loob mo, pakiramdam mo'y hindi ka nakikita. At kahit ganoon, hindi ka sumuko. Ito ang panahong sinubok ang iyong dangal at pasensya. Kung saan ang paghihintay ay mas mabigat pa kaysa sa pagkilos. Nakita mong ang iba ay umuusad, napapansin, o nakakahanap ng linaw. Habang ikaw ay tila nakatigil, iniisip kung nahuli ka na ba sa pagkakataon. Pero ang mukhang pagkakastok ay pagpino pala. Natutunan mo ang pagpipigil. Natutunan mo kung kailan hindi kailangang umungal. At ang aral na yon, kahit masakit, ay kinakailangan. Sa panahong ito, maaaring umatras ka emosyonal. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil pinoprotektahan mo ang natitirang apoy mo. Naging mas mapagmasid ka. Mas mapili. Mas mulat kung sino ang tunay na sumusuporta sa'yo. At sino ang nandyan lang kapag may liwanag at papuri. Hindi basta dumating ang kamalayang ito. Dumaan ito sa pagkadismaya sa mga inaasahang hindi natupad. Sa mga gabing paulit-ulit mong binabalikan ang mga desisyon mo sa isip. Ngunit kahit sa gitna ng katahimikan, ikaw ay lumalago. Ang Leo na pumasok sa yugtong ito ay hindi na ang parehong Leo ngayon. Ang kumpiyansa mo ay naging mas tahimik pero mas malalim. Ang lakas mo ay naging panloob, hindi na palabas. At kahit pakiramdam mo'y walang nangyayari, may mahalagang nabubuo sa ilalim ng lahat. Ang tahimik na yugtong ito ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Hiniling ng universo na bumagal ka. Hindi para pahinain ka, kundi para ihanay ka muli. Dahil ang susunod na darating ay nangangailangan ng higit pa sa tapang. Nangangailangan ito ng karunungan. At ngayon, Leo, ang karunungang iyon ay nasa loob mo na. Ang nakatagong pagbabago ang hindi pa napapansin ni Leo. Habang abala ka sa pag-survive sa katahimikan, Leo, may isang bagay na tahimik nang kumikilos pabor sa'yo. Hindi sa lantad na paraan. Hindi sa mga senyales na sumisigaw para mapansin. Kundi sa maliliit, halos di nakikitang pagbabago na maaaring binaliwala mo lang. Isang pagbabago sa paraan ng pagtugon mo. Isang kalmadong pumalit sa dating pagkainis. Isang pakiramdam na may mga laban na hindi nakarapat-dapat sa enerhiya mo. Hindi ito aksidente. Ito ay mga senyales. Ang nakatagong pagbabago ay nagsisimula sa loob. Bago pa man ito makita sa labas.
Ang intuition mo ay humahasa kahit hindi mo namamalayan. Mas sensitibo ka na sa tamang oras. Mas mulat kung kailan kikilos at kung kailan maghihintay. Ang mga sitwasyong dati humihila ng emosyon mo, ay ngayon ay parang malayo na. Parang nalampasan mo na sila. Ito ang universo na tahimik kang inililipat ng pwesto. Maaaring may mga sandaling biglang gumuho ang mga plano sa huling segundo. O may mga landas na akala mo'y sigurado na, bigla na lang nagsara. Noong una, masakit, nakakadismaya, baka nga parang hindi patas. Pero ang mga pagsasarang iyon ay hindi pagkawala. Sila ay paglilihis ng direksyon. Ang mga inalis sa landas mo ay hindi natugma. Sa bersyon ng sarili mo na unti-unting nabubuo. Inilalayo ka mula sa pag-uulit. At inilalapit sa pagkakahanay. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan. At sinasadya yon. Kung sabay-sabay itong ipapakita. Baka magmadali ka, mag-overthink, o pilitin mong kontrolin ang resulta. Kaya ang pagbabago ay dumarating ng banayad. Binibigyan ka ng espasyong umangkop ng walang takot. Hinahayaang muling mabuo ang kumpiyansa, hindi pinipilit. Sa likod ng mga eksena, may mga enerhiyang muling inaayos. May mga taong muling nag-iisip tungkol sayo. May mga oportunidad na tahimik na umiikot pabalik. Ang dating parang malayo, ay nagsisimula ng maalala ang pangalan mo. At kahit wala pang ganap na bumabalik, ang dalaw ay malinaw. Magtiwala ka sa yugtong ito, Leo. Ang pagbabago ay hindi nag-aabiso. Ibinubunyag nito ang sarili sa sandaling handa ka na. At mas malapit ka na. Kaysa sa inaakala mo. Ang enerhiya ng pagbabalik, ano ang bumabalik kay Leo? Ang bumabalik sa'yo, Leo, ay hindi marupok o panandalian. May bigat ito. May kahulugan. May layunin. Ang pagbabalik na ito ay konektado sa isang bahagi ng sarili mo na hindi kailanman tuluyang nawala. Kundi pansamantalang lumayo upang makabalik ng mas malakas. Maaaring dumating ito bilang isang oportunidad na akala mo'y tuluyan ng nawala. Isang kumpiyansang inisip mong kumupas na. O isang koneksyon na ngayon ay nakikita na ng malinaw ang halaga mo. Ano man ang anyo nito, ito ay bumabalik na may linaw. Hindi ito padalos-dalos na dumarating. Lumalapit ito ng may paggalang. Tumutugon sa mga hangganan at pagpapahalaga sa sarili. Na natutunan mong itayo. Hindi mo na hinahabol ang hindi ka pinipili. At dahil doon, ang nakalaan para sa iyo ay kaya nang salubungin ka sa gitna. Kinikilala ng pagbabalik na ito ang paglago mo. Hindi nito sinusubok ang dangal mo. Ginagalang nito ito. May kapangyarihan ang sandaling ito. Dahil sinasalubong mo ito bilang ibang bersyon ng sarili mo. Mas matatag ka ngayon. Hindi agad nadadala ng emosyon. Mas may layunin sa bawat kilos. Hindi ka hinihinga ng pagbabalik na ito na patunayan ang sarili mo. Iniaalok nito ang pagkakahanay. At kaya ito tama sa pakiramdam kahit pa ikagulat mo. Para kay Leo, ang enerhiya ng pagbabalik ay madalas na muling kumokonekta. Sa likas mong pamumuno, maaari mong maramdaman ang panibagong pagnanais na lumikha. Manguna. At muling ipahayag ang sarili mo ng bukas. Ang apoy na akala mo'y humina, ay nagpapahinga lamang. At ngayon, ito'y nag-aalab na may layunin. Hindi pa dalos-dalos. May kumpiyansa. Hindi ego. Mapapansin mo ring iba na ang tugon ng mga tao sa'yo. Mas nakikinig. Mas gumagalang. Mas hinahanap ang presensya mo. Hindi ito nagkataon. Ito ay pagkilala. Nang tumigil ka sa pagpipilit ng liwanag mo, lalo itong naging hindi maitatanggi. Ang pagbabalik na ito ay nagdadala rin ng pagsasara. Nauunawaan mo na kung bakit ganito ang nangyari. Bakit may mga pagkaantala? Bakit kailangan ang katahimikan? Sa paglingon, lahat ay umaayon. At ang dating nakalilito, ay ngayon parang nakatakda talaga. Leo, hindi ito tungkol sa pagbawi ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng laging nakalaan na bumalik. Sa tamang oras. Sa tamang paraan. Para sa tamang bersyon mo. Bakit iba ang pagbabalik na ito ngayon? Iba ang pakiramdam ng pagbabalik na ito, Leo, dahil iba ka na. Dati, sinasalubong mo ang mga sitwasyon gamit ang purong apoy. Una ang damdamin, huli ang pagninilay. Ang tindi ng enerhiyang iyon ang lakas mo.
Pero doon ka rin nagiging marupok sa pagkadismaya. Malaya kang nagbibigay. Mabilis kang magtiwala. At inaasahan mong ang katapatan ng iba ay kapantay ng sayo. Kapag hindi nagkatugma ang mga bagay, pakiramdam mo'y personal. Ngayon, hindi na. Natutunan mo na ang pagkilatis. Hindi mo na ipinagkakamali ang pagsisikap sa pagkakahanay. Hindi dahil may humihingi ng enerhiya mo, ay karapat-dapat na itong ibigay. Ang pagbabagong ito pa lang ay sapat na para magbago ang lahat. Iba ang tugon ng universo kapag tumaas ang pamantayan mo. Hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa paggalang sa sarili. Isa pang dahilan kung bakit kakaiba ang pagbabalik na ito ay ang tamang oras. Dati, gusto mong dumating ang resulta ayon sa gusto mo. Ngayon, alam mo na ang pagpipilit ay lalo lang nagpapalayo. Natuto kang maghintay. Hindi nang walang ginagawa, kundi nang may kamalayan. Ang pasensyang ito ang nagpatatag sa kumpiyansa mo. Nagtitiwala ka na sa sarili mo. Kahit hindi pa agad dumarating ang mga sagot. Ang pagbabalik na ito ay may kapantayan. Ang bumabalik na yon ay nagbibigay rin ng kapalit ng tinatanggap nito. Sumusuporta, hindi umuubos. May mga hamon pa rin. Pero hindi na sila pagsubok ng halaga mo. Isa na silang pagkakataon para gamitin ang karunungang natutunan mo. At higit sa lahat, hindi ka na natatakot na mawala. Ang anumang bumabalik. Dati, ang takot ang dahilan ng pagkakapit mo. Ngayon, ang seguridad mo ay nagmumula sa loob. At dahil doon, ang dumarating ay nananatili. Hindi dahil mahigpit mo itong hinahawakan, kundi dahil ito ay para sayo. Ito ang dahilan kung bakit nagtatagal ang pagbabalik na ito. Hindi ito pinapagana ng pagmamadali. Ito ay nakaugat sa kahandaan. At ang kahandaang iyon, Leo, ang siyang nagbabago ng panandaliang sandali. Tungo sa mga kabanatang pamatagalan. Mga palatandaang maaaring nararamdaman na ni Leo. Kahit wala pang ganap na dumarating, Leo, may mga palatandaang nagsisimula na ang pagbabago sa loob mo. Isa sa pinakamalinaw na senyales ay ang emosyonal na linaw. Ang mga sitwasyong dati inuubos ang isip mo ay wala na ang dating bigat. Nagninilay ka pa rin, pero hindi ka na nalulunod sa pag-iisip. Naalala mo, pero hindi ka na kumakapit. Ang emosyonal na balanse na ito ay bago at sinasadya. Maaari mo ring maramdaman ang mga biglaang sandali ng kapayapaan. Kahit may mga bagay pang hindi tiyak. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil nagtitiwala ka na sa sarili mo. Nakakayanin mo ang anumang susunod. Ang panloob na katatagang ito ay palatandaang mas tumibay na ang pundasyon mo. Hindi ka na kasing sabik noon sa panlabas na pagpapatunay o katiyakan. Isa pang senyales ay ang pagbabago ng relasyon mo sa pag-iisa. Kung dati mabigat ang pakiramdam ng kalungkutan, ngayon ang oras mag-isa ay nakapagpapahinga at nakapagpapalakas. Muli kang kumokonekta sa panloob mong tinig. At mas malinaw mo nang naririnig kung ano ang tunay na mahalaga. Dahil sa linaw na ito, mas madali ka nang lumayo sa mga distraksyon. Nang walang konsensya, mapapansin mo rin ang mga paulit-ulit na isipin o banayad na mga paalala. Mga panaginip, simbolo o usapan na parang may isang tema. Hindi ito basta-basta. Ito ay mga banayad na tulak. Dahan-dahang naghahanda sa'yo para sa kung ano ang bumabalik. Humahasa ang kamalayan mo kahit hindi mo pa malinaw na matukoy kung ano ang paparating. At sa ilalim ng lahat ng ito, may isang tahimik na pananabik. Hindi pagmamadali, kundi pag-aabang. Isang pakiramdam na may mahalagang papalapit. Sa tamang bilis, sa tamang oras. Ang damdaming ito ay hindi humihingi ng kilos. Inaanyayahan ka lamang nitong magtiwala. Ang mga palatandaang ito ay hindi para madaliin ka, Leo. Ito ay para panatagin ka. Ikaw ay nakaayon. Ikaw ay handa na. At ang nakatakdang bumalik ay tumutugon na. Sa bersyon mo na ngayon ay umiiral. Mensahe ng pagpapalakas para kay Leo. Leo, ito ang paalala sa iyo na hindi kailanman nawala ang kapangyarihan mo, ito ay hinubog. Hindi ka ipinanganak para laging magniningning para lamang hangaan ng iba.
Ipinanganak ka para matutunan kung kailan ipapahinga ang liwanag mo. At kung kailan ito muling iangat ng may layunin. Ang pag-unawang ito, ang nagbibigay ngayon ng lalim sa presensya mo. Hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo. Sa pamamagitan ng walang tigil na pagkilos. O paghahanap ng pagpapatunay. Ang kumpiyansa mo ngayon ay hindi nagmumula sa pagiging nakikita, kundi sa pagkilala sa sarili mo. Kahit walang nanonood. At ang katiyakang iyon, ang nagbabago kung paano ka sinasalubong ng mundo. Nararamdaman ito ng mga tao. Nakikilala ito ng mga oportunidad. Hinihiling ng yugtong ito na tumayo ka ng tuwid, nang hindi pinipilit ang mga resulta. Na magtiwala na ang nakalaan sa'yo ay hindi hihilingin na paliitin mo ang sarili mo o habulin ang pagtanggap ng iba. Nalampasan mo na ang mga lugar na pinahahalagahan ka lamang kapag may pakinabang ang enerhiya mo sa kanila. At dahil doon, ikaw ngayon ay nakaayon sa mga espasyong iginagalang ang pamumuno mo, ang paglikha mo at ang puso mo. Tandaan mo, Leo, ang lakas ay hindi laging umuungal. Minsan, ito ay naghihintay, nagmamasid at pumipili ng may talino. Ang apoy sa loob mo ay hindi kumupas. Ito ay naging mas nakatuon. At ang apoy na may direksyon ay nagtatayo ng mga pamana. Humakbang ka ng may kalmadong kumpiyansa. Hayaan mong ang bumabalik ay salubungin ka ng kapantay. Hindi ka na umaabot. Ikaw ay tumatanggap. At ang pagbabagong iyon, ang siyang nagbabago ng lahat. Habang nagpapatuloy ka, Leo, pahintulutan mong manatiling bukas ang sarili mo nang hindi minamadali ang kahihinatnan. Hindi lahat ay kailangang maunawaan agad. May mga bagay na sadyang dumarating ng banayad. Unti-unting umaangkop sa buhay mo sa paraang natural at matatag. Magtiwala ka na ang bumabalik ay ihahayag ang sarili nito. Sa tamang sandali. Sa tamang anyo. Kung tumatago sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ka ng isang tahimik na sandali para magnilay. Pansinin mo kung ano ang naiiba na ngayon sa loob mo kumpara noon. Ang kamalayang iyon. Ang kumpirmasyon mo na totoo ang pagbabago. Hindi mo kailangang ipahayag ang paglago mo. Ang enerhiya mo na ang nagsasalita para sa iyo. Tandaan mo ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pagbawi ng nawala. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng nakaayon sa kung sino ka na ngayon. Bitawan mo ang presyon. Bitawan mo ang inaasahan. Ang nakalaan para sa iyo ay kinikilala ang kahandaan mo. Kung maramdaman mong nais mong magbahagi, ibahagi mo ang saloobin mo sa mga komento. Minsan, ang pagsasalita ng intensyon ay nagbibigay rito ng anyo. At kung nais mong magpatuloy sa pagtanggap ng mga ganitong mensahe, pahintulutan mong manatiling konektado. Umiiral ang espasyong ito para ipaalala sa iyo ang lakas mo, ang tamang oras mo, at ang landas mo. Maglakad ka ng kalmado, Leo. Ang liwanag mo ay matatag. At ang bumabalik na yon ay dumadating upang manatili.